I have one daughter pero nung bata siya mas madali mas madali ano, i-manage 'pag bata pa sila. Pero yung 'pag nag-edad na sila like for instance ngayon, may sariling ano na sila desisyon. Hindi gaya noon na ikaw yung nagdedesisyon sa kung anong gusto mo sa kanila. Yung halimbawa kung saan ka pupunta dinadala mo sila, ngayon hindi na puwede yung kung saan ka doon din sila. Kasi they have their own, desisyon niya and then sa edad na 26 parang hindi mo na sila gaya ng bata pa sila na ikaw lahat mag-pan. So, it's not easy actually for a parent to guide their children din, especially 'pag may sarili na silang mundo. Kaya mas mainam talaga 'pag bata pa sila kasi ma-guide mo sila talagang kung anong gusto mo. Pero 'pag malaki na sila, even their ano, yung halimbawa may mga activity din sila o may mga circle sila sa labas, may circle sila sa loob. So, parang i-ano mo na lang na kailangan alam mo kung what is bad, what is wrong, what is good, what is evil. You have to listen to your conscience, and then don't forget na we have 2 parents, ganun. Kung anong tinuro mo sa kanila noon dapat dala-dala nila yun. Pero sabi nga sabi nga ni ano, ni Revenyong, ah, kapag marami ka daw anak, kahit wala kang principal makapunta ka sa kingdom of heaven. Kasi bakit? Iba-ibang nature nila. So you have to adjust them. Iba-iba din yung love na yung ma-experience mo sa kanila as parent. Kasi iba-ibang tao sila, eh. And then I heard also from father na if you have many children, you can go to kingdom of heaven. O even you don't know true parents, you don't know God, basta pinalaki mo sila righteous, oo, mabuting tao, you can go to kingdom of heaven. Pero sometimes even, isa lang anak mo, pero yung sinasabi nila na times 3, 'di ba? Kasi lalo na sa outside, 'di ba? Yung mga spoiled, mga ano. Pero even in the church natin kung di sila natin maalagaan mabuti kasi sometimes naging dahilan natin na lagi tayo sa mission. Pero mission din natin kasi mga bata, eh. Kasi yun yung goal natin, oo. So, mission natin mag-restore ng tao sa labas. Pero kung di natin ma-restore yung anak natin sa loob, parang failure pa rin tayo, 'di ba? So, it's not easy actually to have to educate our children both, spiritual and yung ano, yung life ba nila na yung gusto mo talaga mangyari sa kanila. Kasi kahit makita mo sa real talk natin, sa family natin, sa family feud, marami din tayong mga palpak, 'di ba? Oo, kasi they are living in the fallen world. So malaki yung influence ng tao sa labas at saka sa inside, oo. Kasi parang ano, grabe talaga yung hatak. Kung hindi pa sila ano, yung masyadong deep sa divine principle, mahirap, oo. Puwede sila mahatak palabas. So, yung hanggang di sila na-bless parang di pa rin nagtatapos yung ano natin, responsibility natin sa kanila kahit ma-bless pa sila. Kasi ang pagka-magulang daw hindi natatapos. Ang pagka-nanay mo hindi natatapos, kahit may apo ka pa, may ano na, hindi natatapos. At saka ang magulang hindi makatiis sa anak. Ang anak puwede niya tiisin magulang niya, pero yung magulang hindi niya matiis ang kahit galit pa yan siya, laging nagpapatawad ang magulang. Kaya
parang ano 'yan, siguro na-inherit din natin 'yun kay God. Kasi si God mapatawad, eh. Kahit yung anak niya si Adam and Eve nagkasala, pinatawad niya pa rin, binigyan niya pa rin ng pagkakataon. So gano'n din tayo, kailangan lagi tayong ano, mal mahaba yung pasensya, maluwang ang ano, yung pag-unawa, gano'n. Kasi yung kuwan natin, yung responsibility at saka hindi lang ano, eh, physical children, eh, spiritual children gano'n din. So masakit din ulo ko, eh. Halimbawa na-match na bliss na, tapos, magko-connect lang sa church kung may kailangan, 'di ba? Yung may hingiin kay ni Father magsungsingon, pero kung wala, wala rin, oo. So masakit din ulo ko na gano'n. So, physical, spiritual children gano'n din. So mission mo public at mission mo private is just the same, oo. It's just the same lang, oo. Kasi kailangan natin mag-restore ng tao sa labas, pero kailangan din natin ma-restore yung anak natin kasi hindi automatic. Don't think na pinanganak na sila sa loob matic yan, ha. Kailangan mo rin sila i-educate. Gaya niyo, in-educate kayo ng magulang niyo, gano'n din. You have to educate them, principle, lahat, oh. Lahat-lahat ibigay mo, oo. Gano'n ang magulang, eh. Lahat-lahat ibigay mo kahit 'di ba, kung 'pag real talk 'pag sa grocery-yan bata pa sila, bili mo ko nito, nung bata pa si Hewa, sabi ko maglakad na lang tayo nak kasi malapit naman ang school. Pero halos lahat ng tindahan madaanan namin "Bili mo ko nito ma." Ay di yung isa-isa na makatipid, nasobra. Oh, "Sige bili mo." Oh, gano'n ba? Oh, so hindi ikaw naman nauto ka rin. Oh, sige hindi alis kung hindi bilang, 'di ba? Sige bili na lang minsan, "O sige sa sunod sakay na lang tayo ha." Kasi mas mura pa yata magsakay sa maglakad. Oh, 'di ba? Oo, so di madali yun. Pero ano din, 'pag may anak ka na ma-experience mo yung parental heart tsaka parental love. Meaning, hindi kaya gusto ni Father na may anak tayo, 'di ba? Importante daw sa lahat, lineage, love life and lineage. Kasi kung may anak ka, ma-experience mo yung motherly heart. Oo. Yung yung na-experience ng magulang mo na magpalaki sa'yo, mahirap 'pag may anak ka ma-feel ko na, ay ganito pala yung parents ko, na nagpalaki sa akin, mahirap pala. So, ang sabi ng iba, 'pag may anak ka daw, nakabayad ka na sa magulang mo. Oo. Nakabayad ka na ba? Kasi yung hirap nila, naranasan na rin ng hirap. Hirap pala magpalaki ng anak. So, parang nakabayad ka na rin sa magulang mo. So, na-experience, lahat yung gusto ni Father, na-experience natin. Parental heart, parental love, children's love, and siblings love. Husband and wife, love, yung conjugal love na sinasabi. Pero yung apat na yan, it's really, materialize kapag nadaanan mo na. So, yung daanan natin lang kasi mahirap magsalita pag hindi experience. So, based sa experience at saka true to life story. So, yung mission naman, dire-diretso ba, ang mission naman, naano ko rin sa kanya, sa mission, ay yung, sa mission naman, kahit na nagkasakit siya, may mission pa rin. So, anong area ko? Hospital. So, may mga na-restore na rin ako na napabliss ko ng cosmic blessing at saka may napatrelease na rin ako doon. And then, pag nasalang siya sa dialysis, nag-lecture ako through videos niya. So, hindi naman ako nag-stop sa mission. So, I always think na kung saan ako, mag-mission ako. Kung hindi hindran sa akin.
Kung kasakit man ako, di sa ospital mag-mission. Oo. Kung saan ako natapat, doon ako. Hindi ako mag-ano ng area na, ay, pupunta pa ako sa ganito na sa ospital. Doon sa ospital, maraming nurses, maraming doktor, maraming mga pasyente, at saka mga bantay ng pasyente, caregiver, yun mga nilinis ako. So, tayo, sa akin nung sayang ang oras, lahat na pakinabangan ko yan. Oo. Kasi I can also help. Tumutulong ako sa mga pasyente, kailangan na wala silang kasama, tutulungan mo sila. Mm. And then, so marami kong kaibigan, at saka marami ako. Tawag nila sa akin sa ospital, mami, dahil nami-mission ko sa ospital. Oo. So, pag busy ako for 4 hours. 4 hours yung time ko na binising area ng ospital. And then, gusto nila yung Divine Principle lecture sa YouTube niya. Yung nagamit ko. So, may chapter ng lecture ko. Na kami sa last days. Marami na sila dito na. So, pero yung masaya dyan talaga, yung mayroon tayong, si Kuya Sinon mo, yung match niya na galing sa hospital, sa dialysis, caregiver. Oo. So, na-educate ko rin. Na-educate ko na rin. Nag-stand sila ng family. So, hanggang ngayon, ina-educate ko pa rin. Nagsusuksingon na. Tapos yung parents niya, na palibirit niya. Na, namatay yung parents niya pero it's so, alam ko yun, kasi parang rito-rito lang namin. With your mom. Pina-approve ko sa mami mo, yung matching sinon. Alam mo, very spiritual. Yung spouse niya, may 3 kapatid niya lalaki outside the marriage ng father niya. Si Sinon din, may 3 kapatid siya sa labas na outside din sa marriage ng father niya. Pariho sila. 55, 53 yung brother, Sinon. 55 yung sister. So, di ba? Sometimes God really is guiding us. Kasi matanda na sila eh. So, nakating sila dito ng blessing, cosmic. So, bali 2 years ago. And then, pero si Jen, nawit yung son ko, 4 years ago na. Sa dialysis. So, don't think na kung masakit tayo, hindrance na yun. Hindi. Sometimes, may opportunity na we can mission to that area. So, sabi ko, sana habang pa yung buhay niya, kasi marami pa kami ma-mission na sa dialysis. Pwede mo, may napadridis kami. May kinasal pa siya na nawinisan namin kasi hindi sila kasal. Pero may anak na sila na isa. So, nakasal niya legally. Pero sabay na doon sa blessing. Yung mga experience namin sa mission. Public mission yun. So, yun. Hindi ko rin na-appreciate ko rin mabuti yung noon dito, nagsisimilis kami, na siya yung nag-lecture, ako yung nagkukong. Nagluluto ng lunch nila. Yan sila, General Clayton sila. Dati may similis. Kaya may aparador, may kabinet ako yun sa baba. Mga laman nun, mga kitchen utensils or seminar. Hindi na kasi kami nagsiseminar ng simula nagkasakit. Dapat magpili na tayo mag-seminar dito ulit. Kasi may mga ako siya. May mga gamit. So, simula noon, nakaskit sa almost for 8 years na. 8 years na siya na dialysis. So, God help. Pero ito yung challenge ko rin na nung magkasakit siya, challenge talaga sa aming dalawa. Kasi may sakit, siyempre may magastos din. Pero, yung nga sabi nila, ginapalang ko lang mukha ko. Magpunta sa mga DSWD, kay President, kay Vice President, kung saan ay para lang makakuha ko ng mga support. Kaya, support sa mga gamot niya.
So, kailangan ko rin na, kailangan mo talaga kasi hindi enough din yung, of course, yung PhilHealth ngayon, okay na kasi supportado siya sa mga treatment niya. Pero yung maintenance niya kaya. So, I have to go madaling araw, pumapuntang, nag-ano ko, punta ako Malacanang. Punta ako ng Globo, consultation, ganyan. So, I trust, even parents na lang, God, na tulungan niya kami. Pero so far, 8 years na ngayon, sa dialysis niya. Pero pag wala kaming pera, minsan nag-absent din siya. Oh, nag-absent sa dialysis. Pero, yun. Sa awa ng Diyos, nakaraos din. Oo, so yun lang, mukhang, ano ko lang, sa marriage, mag-away lang mag-asawa, pero huwag kayong maghiwalay. Pagpangbakan lang kayo ng salita dyan, pero huwag kayong maghiwalay. Oo, separate. Yung fight, pag don't separate, yan talaga ang ko sa kanila. Oo. Huwag kayong aabot doon na mag-impake kayo ng bag nyo. Kasi walang kahinatnan. Kasi ang blessing natin is not just physically, yan, spiritual din. So, kung pupunta kayo sa spiritual, kayo pa rin. Paano kung nag-away kayo, nagsiwalay kayo ngayon, so paano na lang yung spirit, yung doon? Kasi you are eternally bound. Kami, lagi naman kami fight, pero the more we fight, the more we become close din. Oo. Pero whenever maisip namin na maghiwalay na kami, hindi pwede kasi for 36 years and 37 years, marami na kaming pinagdaanan. Oo, so, parang ang bilis niya ng panahon. Sa January 12, 37 years na kami. Oo. So, yun. Pero marami nangyari. Windang din minsan, so hindi mo rin masabi na strong ka talaga. Pero may magkakataon na iyak ka rin. Pero pag naiyak mo na, okay na rin. Tama na yan. Kaya sa mag-asawa, mag-fight lang kayo, basta huwag niyo magsipili. Pagtapos pa, hindi kain na lang dito dalawa. Oo, totoo. Kasi lagi niyong isipin yung motivation nyo, why you join the church, why you join the blessing. Kayo, sikat din kayo eh. Pero why you join the blessing, motivation nyo. So, ang marriage natin hindi physical, spiritual. Kaya dapat, puspusan na education ang gagawin natin sa sarili din natin. Dapat pag ganit yung isa, mahimik ka muna. Yung fire, bakbakan talaga yun, puro fire. Sunog, dapat tubig yung isa. Di ba? Minsan, tatakanta lang. Yung may mga experience din ako na dati working student. Nag-working student din ako sa college. Isang semester lang. Yung boss ko, supervisor ng sa cheat. Tapos, mga badal-dal yung babae, pero pag nagalit yun, ang lalaki kumakanta na lang. Parang hindi niya marinig. Parinig yung asawa niya, naggalit, bor na lang siya. Sabi ko, ay galing ito ah. Pagkatapos nun, walang marinig. Kaya, basta importante, away lang kayo dyan, basta walang iwalayan ha. Diba? Minsan kasi hindi natin maiwasan. May mga pagkakataon na hindi kayo magkasundo. At sisters nyo nag-aaway. Hindi magkasundo ang sisters nyo. Imagine mo, ilang generation nyo, importante. Nag-aaway sila, so kayo kawawa. Tayo kasi pag-re-restore, diba? So, yun ang advice ko na sa couple, you just fight and don't separate. Kasi walang perfect eh. Okay, yun na. Dadagdag ko rin dyan. Kasi ang role model sa natin si father and mother. At saka sila dapat ang ating tinitignan. Kaya natin. And the reason why I say that, kasi
there's so many parang, how do you call that? Yung negative, opposite, or anti na concepts na makikita mo. Manood ka ng sine, mako-compare mo yung kunyari, yung marriage mo, yung spouse's relationship mo sa nakikita mo sa sinehan. And then, pwede naman pala, okay naman pala, minsan nagaganon ka ng mind. And then, ganun din ang schools. Ano, na-realize ko masyadong liberal ang mga schools ngayon. Ang daming mga concepts, ang daming mga ideas na napipick up ang mga bata. Na, of course, ideas yon, pero they are alternative lifestyles na hindi tama. Pero, because sa teaching din ng principle na we are allowed to research, to learn the truth, the highest truth. Pero part ng highest truth is that you have a free mind, you have a free will, you have the choice to make. Kaya lang kung expose ka sa maraming bagay, and everybody's doing it, parang iniisip mo minsan, okay naman pala kung sumubay ako dyan eh. Nagiging okay, pero actually hindi. Kaya dapat ang model natin na si father lang at saka si mother, at saka kung sakaling meron tayong gusto i-compare natin kay father at kay mother. Huwag natin sasabihin na, ito nga, artista, ito nga, politician, ganitong buhay niya. Siya nga, yaman ang buhay niya, ganun ang buhay niya. Parang, ang mga alternative lifestyle niya lang, puro mga weird sa atin yan, di ba? Yung mga iba-ibang asawa, iba-ibang partner, o kaya maraming girlfriend, maraming boyfriend, mga ganon. And then, minsan may mga alternative lifestyles pa ng mga parehong lalaki, parehong babae. And then, makikita mo, sino yung mga nasa likod niyan? Mga taong may mga positions, matataas sa mga pinag-aralan, o kaya yung mga may authority, may influence. Kaya kung titignan mo yan, parang naiisip mo, okay naman pala, hindi naman siguro ganun kasama yun. Pero against na yun sa principle, di ba? So that's why it's very important na you need to create yung talagang tamang role model. And I think tayo, in the church, tinuturuan tayo na pag may problema tayo titingin lang sa spouse. Titingin tayo kay parents. Kasi pag makikita mo yung spouse mo lang, makikita mo yung defects niya, magkakaroon ka talaga ng doubts. Pero kung titingnan mo si true parents, kung paano niya in-overcome lahat, magkakaroon ka ng strength, tsaka ng hope na pwede magbago ng lahat ng bagay. Kaya, very important guidance din sa mag-asawa. May dagdag din ako. Pag nag-away mag-asawa, dapat huwag ka mag-seek ng comfort sa iba. Kasi, Oo, karoon ka dagdag ng chapter 2. Diba? Usually, nagpo-comfort yung sister sa brother. Yung sister naman, nagpo-comfort sa brother. Sabi nga sa akin, Vice versa. kahit kwento lang, Oo. kahit mag-seek ka lang, hindi ka kahit kunyari magsabi ka, may problema Huwag ka, huwag ka na. ganito. Oo. Yun na yun, masama na yun. Huwag kayong Oo. Never. Oo. Kung problema ang mag-asawa, never. Never mag-seek ng guidance sa opposite sex. Dahil magka-create ka ng another problem. Sabi nila, third party. Oo. Tapos mag-compare ka. Mag-compare ka na, ay, mas mabuti yata ito sa asawa ko. Oo, ba? Iyon. Ganun nangyari. Ganun yung understanding ko. Kasi ang mundo natin, di ba, perfecto. And then, of course, nabilis tayo, pero hindi man totally perfect pa ang relationship. Maraming tayong dapat i-restore sa relationship natin. Dahil galing tayo sa ni Adam ng Eve, lineage. Pero habang tumatagal yung panahon, pure na na yan. Second gen, third gen pa, palinis na. Kaya yung I think ang mga pag-asa yung mga second gen. Pero yun ang dapat alagaan. Alagaan natin. Kaya dapat, ito yung binambay-pray ko palagi. Tsaka, Second gen, third gen. Ang mga blessed families, hindi lang yung anak natin, second gen. We are all responsible for all second gen. Magtulungan. Kaya minsan na-irritate din ako sa mga
problems ng second gen na parang hindi man lang nabigyan ng parang attention or whatever. Tulungan dapat tayo. Dapat kahit hindi mo yung anak, kahit na malayo yan sa iyo sa lugar, meron kang concern sa mga lahat ng mga best children. Kasi kung hindi natin kayang alagaan ng mga second generation, anong third generation natin? Anong fourth generation natin? Kaya ito yung time na dapat ipakita natin we are concerned, committed, tsaka we care for the development of our second gen so that masecure yung third, fourth, and fifth generation. Kasi kami paalis na kami. Yung mga first generation, we're getting old, di ba? Oo, so, kung sa mga araw, palubog na kami. At yung mga pasikat ngayon, yung mga second gen at saka third generation. Onward, sisikat to. Kung sa araw, sumisikat na lang sila. Pero tayo, mga first gen, lulubog na tayo. Oh, kasi iba nga nawala na, di ba? So, dapat, before tayo lumisan, strong na yung foundation ng second gen. Kasi sila mag-take responsibility. May continuity yung foundation na ginawa natin, ginawa nito parents. Kasi yun yung desire ko talaga na ang mga first gen, bago sila lumisan, dapat na-establish na yung foundation ng mga second gen at saka third gen. Kasi whether we like it or not, we will go to spirit world eh. So, mabuhay pa ba kami ng 30 years, 40 years sa mundo? Sa edad namin, di ba? Saka meron talagang innate inequality na nangyayari. Oo. Kunyari, dalawang couples, kunyari, parehong 1275. Pero yung isang couple, hanggang high school na. Yung isang couple, college level ang level Yung mga niya. anak pa, yung mga So, anak. paano yung Iba eh. Dapat, Kung kaya kunyari, yung isang couple, may business, maganda ang, hindi naman maganda, pero normal, comfortable ng life nila. Yung isang couple naman hirap na 3 times a day kumain. pero dapat magtulungan. Diba? Kaya meron din talagang challenge Dapat na magtulungan dapat i-overcome dyan eh. Kaya it should be a community of people na working together. Hindi pwedeng, Hindi pwede. kasi kunyari may mga bata nag-aaral sa mga exclusive schools, tapos yung anak mo mabait, masipag naman, diyan mo lang papaaralin sa public. Parang may inequality nakikita dyan. Pero okay naman ang ang magbabalance niya nga, kung lahat ng mga blessed families should work together para alagaan ang mga second gen. Kahit na hindi maganda masyado yung napag-aralang eskwelahan, pero at least pa-feel niya na may support siya sa ibang families dahil may mga blessed couples na nag-aalaga rin sa kanila ron. May tito siya doon, may tita siya dyan. Ano? Kasi iba din kasi pag nakatapos ng mga bata, madali sila makapasok sa magandang trabaho. Kahit mga, sabihin mo online, pero college graduate pa rin hinahanap. So, mas maganda po makatapos sila. Kasi makatulong sila sa family, aangat financially, then spiritually din. Yung isa pang isasuggest ko, dapat i-institutionalize natin ang education ng second generation. Yan o. Kasi dapat iba yung education nila kaysa sa atin. First gen tayo eh. Sila, from the beginning, meron na silang foundation because of their parents. Yes. And therefore, hindi yung college, hindi yung high school, hindi yung elementary education ang mahalaga. Automatic yan na magiging sila, educated sa ganyan. Pero ang importante is how they grow up to learn about mga traditions, about yung mga processes of growth, tsaka yung development ng isang tao para may-prepare siya sa life niya. Hindi lang yung maging engineer ka, maging doktor ka, o maging teacher ka, gano'n. Hindi yun enough. Title Hindi lang. enough yun. Kailangan totally balance. Balance ang tawag doon. Balance spiritual at saka physical. Ako, I met the church. Ano na ako, college na ako. Spirit and body. Iniisip ko, ano kaya kung namit ko ang church nung bata pa ako talaga, maliit. Hindi ang sana, ang ganda sana ng path, ng Pero direction. hindi rin ganun kasi. Kaya nga, hindi ganun. Pero kailangan, First pero gen path. Consideration. Exactly, yun ang point eh.
Kayo maswerte ka. how advantageous sana sa atin the fact na we have blessed children. Pero, the fact that they are advantageous in birth, na pinanganak sila sa ganong klaseng foundation, hindi natin i-assume na okay na yun dahil pinanganak sila doon. You get the point? Yes. Kailangan ng effort to Yeah. Kasi- educate them. Na hindi pwede na yung seed na kukuro dyan, hindi mo alagaan, hindi mo diligan, kailangan niya ng sunlight, kailangan niya ng water, kailangan ng fertilizer. Opo. Ganon din yung spiritual. Sa IPLC, nung nagturo ako doon, sad, at saka sorry to say na ang mga problema ko mga estudyante, mga second gen. Yes. Kasi nakaklase na ako, nag-check ako ng attendance, wala yung bata. Real Sa- talk. Nasa dormitory, natutulog daw. Pero pagkatapos ng klase, pupunta ako sa kantin. Yun ang pinakamaigi sa kantin. Na hindi nag-attend ng klase, pero nakikipag-ano sa barkada. Real talk. Bakit ganun ka? Hindi naman biyahe, bababa lang naman, mag-attend ng klase. Ano na, may Anyway. pasaway. Pero part na yon ng process siguro na kailangan nilang matuto. Pero hindi dapat natin i-assume na porket blessed na yan sila, wala silang original sin, okay na yan. Parang hindi ganun yan. Bigay pa din, no? So, yun, no? Tsaka, parang ano din yan. Kaya sa principle, may growing period. May At sa growing period, information. may responsibility. No. So, dami pala talaga tayong dapat alamin pa at saka i-practice. Opo. Practice yung principle. Diba? Then, or else, ano tayo? Tingnan mo, kunyari, in the next 100 years, tumanda lang tayo, walang ilan ang magiging doktor, ilan ang magiging abogado, ilan ang magiging engineer. Imagine mo kung lahat yan intact na naalagaan mabuti. nasa church Gaano ka-powerful ang Pag-relate sila. movement natin pagdating ng ano. Dito. Siguro mga Mga judge professionals. ng Supreme Court, mga justices ng Supreme Court, congressmen, The mga future, no? mga second generation, Wala mga nang third corruption. na, di ba? Diba? True. Wala nang PWH. It's nice talaga. Oo. O ano, tapos na? Sa Amerika, ang mga tinatawag nilang billionaires, mga descendants daw ng mga missionaries tsaka ng mga Oo. church leaders. Totoo. Nung una pang panahon, ng mga early years ng Amerika. Pero itong mga kriminal, sila rin yung mga descendants ng kriminal na noong panahon na yon. Totoo. Kaya may effect talaga yung family sa history, sa eventual result ng society. Kaya malay natin, yung anak ni Joan at ni Benji, magiging presidente ng Pilipinas. Ay. Oo, tama. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Pero, Yung connected. that is Tama. possibility. Very, Oo. very possible. Totoo. Imagine Or mo, kung hindi maging presidente, somebody who is going to be important sa field of science, sa field of engineering, ganyan. Tama. Or even sa arts. Kaya lang, ang condition na is we need to take care of them habang nasa atin pa. Opo. Kaya as blessed families, hindi lang dapat yung sarili mong anak ang iniisip mo. Pag-pray mo lahat, tsaka tumulong ka, maging supportive ka sa ibang families, pag-aalaga na anak nila. That is the way that we should live as a movement of families. Yes. Hindi yung kanya-kanya. Minsan, nababalitaan ako, may mga pamilya, wala nang makain, walang pamilya ng bigas. Diba? Tapos yung mga anak nagtatanong sa magulang, kakain pa ba tayo? Magdi-dinner pa ba tayo? Ganun. Hindi nila alam kung makakatain sila o hindi. Pero may mga ibang families na nag-i-enjoy silang kumain sa labas, na they can afford to pay for the best food sa table nila. Hindi kasi pala Pinoy. Yun ang sinasabi kong innate inequality na hindi natin maiiwasan. Pero, para mabalance yun, Sometimes POR. kailangan maging sensitive lahat ng mga family, mga parents, sa lahat ng mga best second generation. Para kung ano man ang meron ka, may share mo rin. Okay. Kung ano may tutulong nila sa'yo, matutulong na din nila. Yes. Opo. Actually, Okay, tapos na. last question po. Ito po, pinaka-last question.
So, for the last question po is about public mission and leadership. Hindi pa understand. Ay, sorry. Tito Tita, for this testimonies po, many younger people would watch you for this episode po for the HG testimonies. So for the last questions po, what message or what valuable lessons would you like to share with our young generation po? To the young generation. Yes, sir. Sino muna? Ikaw, para sa mga young Sa generation. akin, being young is the golden age ng ating buhay. Kasi that is the time na unlimited yung iyong abilities at saka yung imagination mo is very creative. You can think about anything, you can almost do anything. Ikaw rin na maglilimit sa sarili mo. Kaya napaka-importante ng period na yon. So, kakailangan at that time, maidirect nila yung life nila into directions na magiging meaningful at saka fruitful in the end. Kaya ibig sabihin, hindi porket na you're young, you're strong, you're creative, you have many skills and abilities, na ma-enjoy mo lang yon. No. Dapat i-tap mo yon sa isang magandang purpose, magandang direction. Mag-carve ka ng path mo na kumbaga napupuntahan mo. At saka pag mag-iisip ka ng path na pupuntahan mo, huwag kang pupunta dun sa dahil sa madali o dahil sa maganda ang reward sa'yo. Kung ano talaga yung gusto mo at saka kung ano yung makakapag-contribute sa society, makakapag-contribute kay God ng providence niya. Because as long as you're doing that, then you're stepping closer to that parang dream. Habang you live your life each year, pag nag-evaluate ka, you can look at back and then say na, I have stepped forward. Hindi yung kunyari, every year na lang ang papasok, you would feel like, ganun pa rin, walang nangyari, o kaya, ganun pa rin ako, wala naman nag-develop, wala naman nagbago. So, it's sad kung sakaling as a young person, ganun ang mind mo sa sarili mo. Every year should be a beginning, a new chapter, a new development para sa atin. In fact, I would not say every year. I would say every day should be a new opportunity, a new chance para sa atin. Kasi hindi mo talaga makukuha yan eh. Take it from me. Pagdating ng panahon that you start to feel the aging of your body, hindi mo nang makikita na may sakit ka. Makikita mo yung limitations ng buhay mo. Hindi lang ng katawan mo, pati ng isip mo. May mga time na kahit maghapon, magdamag kang isip, kaya mo. Pero if you're not, kumbaga, healthy enough to do that, hindi mo kaya kahit sa mind ka lang nagtatrabaho. Kaya, take advantage over yung period na yan while you are young, when you are not old yet. No, take advantage of the chances that you have, yung strength ng katawan, yung creativity ng isip, yung inspiration, mga desires na gusto mong mangyari. It's okay to dream, pero i-connect mo yung dream mo sa dream ni God, at saka i-connect mo yung dream mo sa mga bagay na makakatulong sa kapwa. Kaya kapag ginawa mo yon, at least meron kang na-accomplish na ipagmamalaki mo. At saka masasabi mo, hindi na sayang yung youth mo, ika nga natin. Kaysa tumanda ka, tapos sasabihin mo, ano bang pinagdaanan ko, o kaya sana hindi ko na-experience yun. Instead of parang feeling grateful and feeling victorious, you feel regretful at saka sorry for being old. Yun ang pinakabalungkot na kahihinat na ng buhay natin kapag hindi natin pinursu yung dreams natin. At yung dreams natin ay yung maliliit na dreams. So, nga sabi din noon, dream big. Let us all dream big. Pag sinabi nating dream big, what is the biggest dream? The dream of God. What is God's dream? To build a better world, di ba? Kaya hindi natin makakayang baguhin ang buong mundo, but we can change
parang one unit after another. Kaya slowly but surely we will be able to do that. Yun din ang aking philosophy, kahit na nag-iisa ka lang, pero kung meron kang na-influence kahit isa, tapos yung inisang na-influence mo, nag-influence din, before you know it, malaki na yung influence mo, being an individual. So we can be an important factor. We can be the change we want to see in our world. We can, as young people, we are definitely the future, sabi nga ni Jose Rizal. Kaya I really felt hope din sa ano. So, alagaan niyo yung health niyo, yan ang masasabi ko sa mga kabataan. Sabi ko nga na don't be too confident na you're strong enough. You take care of your health and you will be reaping that pagdating ng panahon. Hindi ka magsisisi if you taken care of your health well, na hindi mo pinapayaan ang health mo. Ako ngayon, marami kong magsisisi, pero it's too late for me. Hindi ko na ma-reverse yung mga nangyari. I cannot go back to my younger years anymore. I have to be contented with what I am and who I am para to do what I can still do as long as I could. Pero, meron pa naman na magagawa ko. Kaya, sa mga kabataan, sa mga young people, upcoming, so remember na we're here for a purpose. We're here for a reason. You are not born for nothing. You are born to realize something. Greatness. You're not born to be mediocre. You're not born to be simple. You are sons and daughters of God. You are born to be the greatest beings because you are in the image of God. That's my belief. Kaya for young people, do not forget that. There's so much in this life for you, but always think about the most important things. Wag lang yung mga temporal at saka yung mga material. Hindi natin dapat itututok dyan. Kasi they forever. Meron tayong afterlife na pinaghahandaan. Meron tayong eternal life na bubuhayin. Hindi natin pwedeng isipin na hindi bali sa kanila akong magpakabait. Because anything we do now will all be part of our tomorrow. And if tomorrow comes, meron tayong preparation. Yan, sa akin. Pwede ako magdag. Yes po. Yung dagdag ko lang, be futuristic. Kasi kung anong gagawin nyo ngayon, yun yung maging future nyo. Good or bad. Kung anong gagawin nyo ngayon, good or bad, yun ang maging future nyo. Good na lang. Kasi, di ba? Pero possible, you do good, and then yun ang maging future mo. Kasi kayo yung pag-asa ng bayan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, sabi ni Dr. Rosensa. Yun lang.